May share lang ako sa inyo kasayan about sa regulator rectifier. Meron tayong dalawang motor dito kasayan na nilagyan ng pang-Rusi na regulator rectifier. Ito siya kasayan. Tapos ito naman yung isa. Isang XRM 110 saka isang ito siya. Isang XRM 110 saka isang Motorstar 125. Ngayon kasayan, ite-testing natin para makita natin yung voltahe niya. Gamit ang ating multimeter. Para sa nagbabalak maglagay ng gantong regulator, yung pang Rusi, lalagay nyo sa ibang motor. Kung po pwede ba? Siya kasayan. Tingnan natin kung meron pa siyang gas. Muna natin yung niya, yung tangke niya. Para meron tayong gas. Mabilis lang naman siya ilagay. So, alagyan natin sa reserve kasi wala na siyang gas. Tapos reserve. Yan. Dami yata. Okay, testing. May pang tester natin. Oh. Okay, buksan mo. Pasa natin konti minor. Ito to. Okay. Okay. Kasaya sa kabila. Kaya lang muna siya para mag-charge siya. Dito naman tayo. Yung multimeter natin. Positive sa 20 lang 20 volts. Yan, okay. Okay kasaya na overcharge, hindi siya po pwede. Hindi siya po pwede sa XRM 110. Overcharge siya kasayan Babalik tayo din sa kabila. Patayin mo muna yan. Okay.
Ito na target natin kakain na. Okay. Okay ka tayo, 40.7. Okay ka tayan. Okay yung ano niya dito. Pwede yung pang Rusi sa Motorstar 125. Dito tayo sa kabila. Okay yung kasayan ha. Negative lang tayo. Pero kung may voltmeter din natin kailangan to. Ayan kasi hindi pa tayo nag-ano ha. Ako na magre-revolution. Hindi pa tayo nagre-rev niyan. 60 na kagad siya. Malinaw na overcharge siya kasayan. Ayan siya oh. Talagang overcharge siya. Oh. Ngayon kasayan yung Ngayon kasi yung nagkabit tayo dito sa ano sa Rusi Wave style. Okay po 14.7, 14.8. Ito tayo ngayon kasayan. Magpapalitan natin din yung XRM110 ng pang malakasan nating charger. Yung isang pang malakasan nating charger ipapalit natin. Ito siya, tutukan mo. Ayan siya kasayan oh. Ayan yung pang malakasan nating charger. Ito siya ngayon kasayan, papalitan natin siya. Tukan mo dito kasayan oh. Mamabela kita. Wait mong batak. Siya kasayan na yung ano natin. Pagsasamahin na lang natin dyan yung ano, yung red tsaka yung black. Sayan Paul, panoorin mo na to para pag magpapalit ka ng charger. Ganito lang siya magpalit. Sayan Paul, Tutay Sangoyo ng San Rafael, Bulacan. Ganito lang magpapalit ng charger. Kahit anong charger napapalitan eh. Ganito lang yung pagpalit niya. Siya ba? Unahin natin yung kulay red. Dito tayo sa red. Ito yung isa. Hindi na natin ito tanggalin na yan kasi ito yung mga pang Rusi. Dito pala putol na sayan dito. Mali ang putol natin. At pala hinabahan ko na rito. Ang putol sa wire. Tayo kukuha. Napa sobra. Good boy. Nilagyan din natin yung Motorstar 125, 14.7 din siya. 14.8. So ano natin 'to sasamahin na lang natin yung ano. Pwede rin 'to ilagay sa accessory wire ha. Accessory wire ng Honda o China Motor kulay black. Lalagay nyo lang siya. Pero pwede nyo rin pagsamahin, lalagay sa positive. Kaya ganyan o. Pagsamahin nyo lang siya. Tapos ilalagay sa positive. Sa live wire. Live wire ng motor.
Kasayan, puputukan kayo ng battery nito kasayan pag ganito yung ginawa nyo. Tapos kasayan, susunod natin tong hindi tayo kukuha ng kulay sa taas. Kasi duktong na yung ano niya, yung wire niya. Yung red, ilalagay niyo yung black at red. Yung red ng harness, black red ng regulator rectifier. Ang pangmalakasang regulator rectifier na liwa. Pwede pang motor show. Taypan na muna natin yung isang red para sigurado. Kasi ano to, live wire to eh. Taypan natin live wire. Hindi muna natin ipipix yan. Sunod natin yung kakulay niya yung white. Ito yung white. Ayan o. Lalagay natin sa white din. White to white lang tayo. Tapos, eto na. Yellow to yellow lang tayo. Yellow to yellow. Okay, green to green. Ayan siya kasayan ha. Ang naging iba lang, ito lang na isa. Ito lang ang naging iba. Nadagdag lang yung black sa red. Okay, green to green na tayo ha. Testing na natin. Okay kasayan, testing na natin. Positive negative lang. Ito na yung pandiin natin na fast charger ha. Uy! Overcharge kasayan ha. 16. Hindi siya ano. Hindi pwede kasayan yung pandiinan natin sa XRM 110. Papalitan natin kasayan ng isa pang ano. Yung isa pang pangdiinan natin kasayan. Wala siyang tatakasayan pero ito kasayan yung TTGR. Ito naman yung ipapalit natin kasayan. Ganon din yung wiring. Ikakabit ko lang muna sa babalikan namin kayo. Ialisin natin yung pangdiinan natin ha. Overcharge siya rito sa XRM 110. Pero sa Rusi Wave Style tsaka sa Motorstar 125 okay naman siya. Tsaka sa ano sa Yamaha site. XRM 110 siya umano nag-overcharge. Ito kasayan pangdiinan din to kasayan.
Meron na rin tayong mga vlog dito dyan. TTGR to kasayan. Ang recommended na charger ni Katropa Allen. Siya kasayan, testing na natin. Overcharge din to kasayan ha, yung dalawang pandiinan. Overcharge kasayan, puputukan tayo ng battery niyan. Ang gagamitin natin dito kasayan yung 13.8, yung pang CG125 saka TMX155. Yung mga charger natin. Yung 13.8 lang siya kasayan na yun ang gagamitin natin. Kukunin ko yung box dito para makita nyo. Kuha mo lang yung kasayan. Ay, punta ka muna dito. Ay, ilaw. Lawan mo sa akin para makita nila yung tatak na gagamitin natin. Baka yun ang ano dyan. Yun ang aakma dyan sa ating XRM 110. Yung dalawang pandiinan natin parehas overcharge. Ito na. At tabunan yata ng dulo ah. Ito. Ay. Charger. Dito na yan. Yan. Ito pang TMX1 ano. TMX125. Ito naman yung pang yung 13.8 lang. Na rectifier. Ito yung tatakasayan oh. Yan. Yung tatak ng rectifier na to. Ito yung 13.8 lang to pag nilalagay natin. Susubukan natin dito. Kakabit ko lang uli kasayan. Babalikan namin kayo. Ito na kasayan ha. Ilagay na natin. Oh. Ito yung tatak niya kasayan ha. Tandaan niya no. Ito yung kaya sinabi kong 13.8. Ito yung kinabit natin sa ano sa Rusi Wave Style. Ito. Hanggang 13.8 lang siya. Tapos kinabit naman natin doon sa may Motor Star hanggang 14 ano lang siya. Hanggang 14 volts. Kaya tayo nagpalit doon ng TTG ang liwa tsaka ito nakaliwa. Yung kasi dito tayo sa XRM kasi overcharge siya. Ito na siya. Yung 13.8 titingnan natin kung hanggang ilan siya rito. Yung 13.8 din ba? Revolution mo dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Okay.
13.5 lang siya rito. Kulang naman. Kulang kasaya, papalitan natin ng TMX 125. Lalagyan natin yung pan-TMX 125, yung hanggang 14.5. Pagka nag-revolution ka, tsaka siya bumababa. TMX 125 kasaya na. Kakabit muna namin itong TMX 125. Babalikan namin kayo. Ayan na yung kasaya na. Ikabit natin yung TMX Alpha 125. I-reading na natin to. Pang-apat na itong natin. Volts 14 mag-revolution kawai piano ko lang hindi ko lang sige dahan-dahan lang tama lang 14.1 kaya ako magkano rin. Kaya maano kagad yung natin. 14.2. Kasi maganda-ganda ng reading ko, 14.2. Minor 14.1. Hanggang 14.2 lang siya. Pero pwede na rin to. Pero kung gusto nyo isa pa, susubukan pa natin yung SSM. Ito yung ano natin? SSM ba yan? Apa. SSM? Apa. Susubukan din natin ito kasaya na SSM. Bali ang kulay niya, kakulay din ng liwa. Ayan siya kasaya na, kakulay din siya ng liwa. Liwa. Ayan, magkakulay sila oh. SSM. Subukan na rin natin ito kasayan para mas baka makulangan kayo sa 14.2. Babalikan namin kayo kasayan na alisin ko lang yung pan-TMX 125 ito. 14.2 lang to ha. 14.223. Kaya kasayan na ikabit natin yung SSM. Nakakulay ng liwa regulator rectifier. Testing na natin.
13.5, 13.9, 14, 14.3, okay, 14.4, okay, 14.7, 14.8, 15, okay, hindi okay, not okay, 15.8, 16, okay kasayan ha, alam nyo na kung ano ang gagamitin nyo sa pag-XRM 110 yung motor nyo. Okay na tayo doon kasayan sa TMX 125. Kaya kasayan o overcharge, kumbaga sa tao putok-batok to. Ayan o, ang nanalo ang TMX 125 pagka XRM 110 yung paglalagyan nyo. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunood.